Bakit, ang tiyo? Anong kailangan? Alam mo? Na ano? Ha? Alis. Aalis ako? Ha? Alis ako. Alam mo talaga na alis si Papa. Di ka pwede sumama. Oh, alam mo palang di ka pwede sumama. Ha? Sasabihin ikaw? Sige, ano sasabihin mo? Mag-ingat ako? Ha? Mag-ingat? Oh, mag-ingat si Papa. Very good. Thank you. Welcome. Alam mo talaga mag-welcome, ano? A few moments later. Lolo Yuni. Hello, Yuni. Oy. Hello mga katiyo, nandito tayo ngayon sa Cavinti, Laguna. Ngayon, yan mga katiyo, kinakarga yung mga dog supplies na dadalhin doon sa kabila. So mga katiyo, ngayon maglalakad kami ngayon papunta doon. Yun mga katiyo, yan napakalayo. Oh no! Lalakarin. Kahit napakalayo, titisin natin yan. Kasi syempre para mahayatid natin yung mga dog supplies doon. Wow! At syempre makita din yung mga fur babies. Paano nag-start yung Mama's Cradle? Nung araw kasi, bago ako nagtayo ng Mama's Cradle na shelter, tumutulong-tulong lang ako. Dati nagpapakain lang ako ng mga aso at pusa sa kalye. Tapos pag may nakita akong may sakit, pinapabet ko. Ganun lang yung umpisa. Tapos, nagdo-donate ko minsan. Kasi ang daming nare-report diba, sa social media na nangangailangan ng tulong. Yun, nag-share lang ako doon. Tumutulong ako. Ang pinapagamit ko yung sasakyan ko sa rescue. Hanggang sa nakita ko na parang mas maganda ako na lang ang mag-rescue kasi ang daming mga pinagdadaanan, ang daming kausap, ang daming questions, ang daming anomalya. Tapos, pag tumutulong ka, diba, mas gusto mong yung direktang nakakarating yung itinutulong mo dun sa nangangailangan, hindi yung pasa-pasa sa kung saan. So, dumating yung punto, ako na lang yung nag-rescue. Mga ilan po lahat yung mga dogs yung nandito? Ngayon, Yung mga rescue. nasa 200 kasama yung bibe, pusa, aso. Tapos bukod yung mga regular natin dyan sa highway hanggang pababa na pinapakain natin pusa at aso yun. Na pag nakita nila yung sasakyan, pati manok, ultimo manok, pag nakita yung, pag uminto na ako, nagtatakbuhan, pati manok, hahabol ngayon kasi magpapakain ako. So, nasa 200. Tapos meron sa Parañaque, kasi doon kami dati, maraming pusa pa doon. Tapos ilang aso na inaantay lang namin kasing maging stable enough para ikapon. Ano pala ma'am yung pinaka-challenging na pag-rescue? Yung hindi mo makakalimutan? Naku, ang dami. Meron pa yung tumawid kami ng bangka, papuntang Mindoro, Puerto Galera. 2 aso ni-report may tumor na malalaki. Yung sumakay kami ng bangka na malalaki, may sakay ding tao. Yung nakakarinig ka ba na, ano ba yan, sinakay yung tao, ang babaho, ganyan. Pati sinama yung mga aso dito. Ang babaho, yung nakakarinig ka ng lait ng mga tao. Yung nakakainis nila, parang wala akong choice. Yung, parang titiisin mo lahat. Kaya sabi ko nga, paano mo nasusubukan kung gaano kakalalim sa advocacy mo? Isa yun. Kasi tiniis ko lahat ng sinasabi ng mga tao sa akin. Kasi may isa,
sabi pa ng isang pababain nyo na nga yan. Tapos sabi nga, nakakaano ng espasyo, babayaran namin yung space. Talagang, tinaas ko na lang yung paa ko dun sa ng kulungan, tapos ganyan kami na tinakluban ko siya. Yung minsan mga tao malupit talaga malupit talaga yung Kaya mga parang, tao. yung sabi ko, ano ba tong na to, kawawa na nga. Konting consideration lang. So, yun yung mga challenges na mahihirap. Yung agaw buhay o yung isang aso dyan na tinaga sa likod, balik yung spine. Ngayon, wini-wheelchair ko dito na unang punta namin sa clinic, sabi euthanasia na lang kasi yung quality of life nga, balik yung ganyan, butas dito, malabas mula sa dulugod niya na tsaka dugo. Yung sa iba, sinukuan na ikaw, parang pag-asa. May pag-asa pa. Umaasa ka na lang. Yung umaasa ka, ang laki nung asa ka pa more na baka sakali kung bigyan ba natin ng konting pagkakataon, baka sakali mabuhay. Eh, dinidinig naman yung dasal na tawagan nila sa akin, miracle daw, miracle worker. Binibigyan mo sila ng lakas ng loob na para kayanin nila na lumaban sila. Na hindi lahat ng tao malupit at sasaktan sila. Ayun, siguro, sabi natin, yung puso ng aso at ng tao, kapag kapareho ang tinitibok, nagkakaintindihan. Ano pala yung mission at vision ng Mama's Cradle? Alam ko, ambisyoso magpakinggan. Kasi ang laki-laki ng problema natin sa cruelty, sa pagpapabaya. Nakakasakop kasi ng animal cruelty, yung pagpapabaya, pag-aabandona, pagmamalupit, pananakit, pagkatay. Kasama po lahat yan sa animal cruelty. Na kung ang gobyerno nga natin, na sila dapat yung gumagawa at kumikilos para dito. Tayo mga pribado, tayo mga volunteers at animal welfare advocates ang gumagawa at kumikilos. Yung ginagawa ng mga sa gobyerno, ang mga taong gobyerno, ng mga PAO, ng mga city vet, ng mga LGUs natin, na hindi umaakyat sa kalahati ng ginagawa ng mga pribado, ng mga volunteers. Ang daming nagagawa ng mga kapon, na libreng bakuna. Pribado ang naggagawa nito, hindi ang gobyerno. May ginagawa ang gobyerno, napakaliit pa. Hindi natin nasosolve yung problema. Sabi nila yung rabies, the fear of rabies. Paano ma-eliminate ang rabies? Nagbabakuna tayo, mag-aantay tayo, sino yung dadating? Yung mga aso ng mahihirap, pupunta ba dito? May pantali nga doon, wala sila. Pamasahe nga, wala sila. Pagkain nga, wala sila. So, ang laki-laki ng problema na kung hindi tayo magtutulong-tulong, kung hindi tayo lalabas at magsasalita, hindi natin masusolusyonan. Kasi alam mo naman ang buhay ngayon. Pag walang nagreklamo, hindi yan papansinin. Kung hindi lalabas sa social media, ang gobyerno walang gagawin. Kaya nga sabi ko, siguro yung information, education, napakahalaga. Yung ginagawa mo, yung ganitong pinag-uusap tayo sa social media, nilalabas natin yung saloobin natin, mga sana ganito, sana ganoon. This is one way of educating, at saka yung information din natin para sa mga tao. Kasi kung ang mga tao hindi malalaman ang tama at mali, yung ano ba ang dapat natin gawin? Ano ba yung bawal? Lalong lalaki lang yung problema na walang solusyon. Mas maganda nga, parang sabi nga natin, we are calling for people power. People power para saan? Para tayo magkakaisa, na pare-pareho tayo, isa puso ang pagmamahal sa mga alagang hayop, maging responsableng pet parents. Kaya, salamat at nandyan ka. Kaya yung boses mo, yung mga boses natin. Saka ma'am, meron kaming ibibigay sa inyo. Hatid sa inyo sa Animal Welfare PH at saka sa Playpets. Maraming salamat. Thank you po, Playpets, Animal Welfare PH. At saka mga katayo, sa mga gustong tumulong sa Mama's Cradle, nandito yung number. Salamat po. Kontakin niyo lang po Mama's Cradle Animal Sanctuary. Mag-PM kayo. Pwede po tayo mag-donate by GCash. No amount is too small. Piso, 5 piso, 10 piso. Kung 1 million man yan. Maraming salamat po. Kahit po magkano, wala kaming pinipili.
wala pong masamang tinapay sa akin. Kahit po nga minsan tumatanggap ako ng mga gamit, mga scrap materials na mapapakinabangan. Kahit po ano na makakatulong, tatanggapin po namin. So may GCash po tayo sa 0966-042-8959. May bank account po tayo na pwede rin magpadala doon. Pa-check na lang po, like, follow, subscribe sa aming Mama's Cradle page. Looking forward sa marami pa nating pagsasama at pagtulong at pagbibigay ng boses para sa mga kawawang walang boses na tulad nila.